Hi guys! Magandang araw! Kumusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel. My name is Jella Vileno Channel Next Vlog. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pag-click the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. And disclaimer lang po, ang lahat na maririnig nyo sa voice recorder ay katang isip lamang at for just entertainment purposes only. At kung ayaw nyo naman sa mga videong ina-upload ko, ay pwede nyo po itong i-skip at maghanap kayo ng videong gustong-gusto nyo, dahil ang mga videong ina-upload ko dito ay para lang sa mga taong gustong makinig, makisaya at natutuwa sa aking ina-upload na video araw-araw. Maraming salamat po. Dama-dama sa hapon. Naiinis ako ha, baka makasambunot ako ng wala sa oras. Si Eta naman mukhang gustong gusto pa. Pumasok kami sa kwarto. Dalawa ang kwarto, isa sa amin ni Ethan at isa rin sa mga bata. Kasama ng mga bata sa kwarto si Manang. Baby, tomorrow morning na kayo mag-swimming ha. Hapon na kasi, magre-rest na muna kayo, okay? Tumango naman ang dalawang bata. Halatang pagod na rin sa biyahe. Pinakain ko muna sila ng hapunan bago pinatulog. Hindi ko pa rin nakikita si Ethan. Baka nakalimutan niya na may kasama siya ha. At hanggang ngayon ay nakikipagkwentuhan pa rin siya sa babae. Naiirita na ako. Kunting-kunti na lang talagang uuwi na ako. Isasama ko mga bata. Sabi niya gusto niya kaming makasama pero iba ang kasama niya. Humanda yan sa akin bukas. Hindi ko talaga yan papansinin. Pumasok na rin ako sa kwarto. Wala pa rin si Ethan kaya nauna na akong natulog. Mga 30 minutes ko palang napipikit ang mga mata ko nang may yumakap sa likuran ko. Alam kong si Ethan ito dahil amoy na amoy ko siya. Good night baby, I love you. Hinalikan niya pa ang labi ko. Hindi ko na siya nasagot dahil na rin sa sobrang antok. Niyakap ko na lang din siya at sabay kaming nakatulog. Kinabukasan nagising ako nang wala si Ethan sa tabi ko. Nasaan na yun? Ang aga-aga naman niyang magising. Nang hilamos muna ako bago lumabas ng suit namin, nakita ko sa Ethan kasamang mga bata na kumakain. Hindi lang sila ang nandoon, pati na rin si Samantha kasabay nila. Napasimangot ako, hindi man lang ako ginising. Kainis talaga, Leche. Good morning Mimi, sigaw ng dalawang bata at patakbong lumapit sa akin. Mag-swim na po tayo later. Yes baby, after natin kumain ng breakfast, okay? Nakangiting sagot ko sa dalawa. Hindi ko pinansin si Ethan pati na rin yung babae. Tumabi ako sa dalawang bata. Morning Ate Kath. Bati ni Samantha, nginitian ko lang siya. Let's go na Mimi, we're done na po. Nagpunas ako ng bibig at nagpaalam sa kanila. Una na kami ng mga bata. Gusto na nilang mag-swimming eh. Sabi ko kay Samantha, hindi ko na siya hinintay na sumagot at tumalikod na lang kagad. Ayaw kong makipagplastikan sa kanya. Binihisan ko muna sila at nagbihis na rin ako. Tupis ang suot ko at pinatungan ko lang ito ng manipis na t-shirt. Huhubarin ko na lang pagdating sa dagat. Let's go? I'm so excited, sabi ni Earl. Me too, sabi naman ni Erica. Nagdala kami ng maliit na bag para sa tuwalya, lotion at ibang laruan ng mga bata. Nagsuot ako ng shade. Manang, sa mababaw lang kayo parati ha. Hindi pa marunong lumangoy si Erica. Bilin ko kay Manang dahil gustong gusto nang mag-swimming ng dalawa. Sige iha. Naglakad kami palabas ng suit. Dumiretso kami sa dagat. Nilatag ni Manang ang maliit na kumot sa buhangin at doon na rin namin nilagay ang gamit na dala namin. Naglaro muna ang mga bata ng white sand. Ginawa nila itong castle. Ang cute nilang tingnan. Dapat magkasama kami ni Ethan dito pero mukhang busy pa siya kay Samantha. Speaking of Ethan at Samantha, nakita ko silang papalapit sa amin. Nakasuot si Samantha ng one piece na swimsuit. Si Ethan naman naka-swimming trunks. Habang naglalakad si Ethan, pansin ko na lahat ng babae, pati na rin lalaki ay nakatingin sa kanya. Ang hot naman kasi ng asawa ko. Kitang-kita ang veilin pati na rin ang pandesal niya. Yummy. Didi, sigaw ng dalawang bata. Gawa pa tayo castle, sabi ni Erica. Okay, wait lang kids, sabi ni Ethan. Nilagay niya yung towel sa tabi ko. Inirapan ko lang siya. Feeling niya naman ang gwapo niya. Gwapo nga siya pero galit ako sa kanya. Kinindatan niya ako at ngumiti ng nakakaakit. Swimming na tayo ate, sabi ni Samantha. Isang ate pa, lulunurin na talaga kita. Sige, susunod na ako. Naglakad si Samantha na parang isang modelo.
Hindi naman nakatingin sa kanya si Ethan dahil nakikipaglaro ito sa mga bata. Tumayo ako at nagunat ng katawan. Napansin naman ako ni Ethan kaya tumingin siya sa akin. Dahan-dahan kong hinubad ang suot kong manipis na shirt. Ngayong kitang-kita na ang katawan ko. Hindi naman ako nahiya sa katawan ko. Wala naman akong stretch mark or anything. Sabi nga nila, Chichi, parang dalaga pa ang katawan ko. Hindi halatang may anak na ako. Naiilang tuloy ako, halos lahat ng lalaki nakatingin na sa akin. Dumiretso ako sa tubig. Ang sexy mo pala ate, nakangiting sabi ni Sam. Thank you. Ikaw din naman. Oo, sexy siya pero naiinis pa rin ako sa kanya. Kasi nagpapakyut siya sa asawa ko. Humanap na lang siya ng lalaking walang sabit. Maganda naman siya eh. Napansin kong nakatingin si Ethan sa akin para siyang galit pero hindi ko pinansin at inirapan lang ito. Maya-maya nakita ko siyang papalapit sa akin kasamang mga bata. Umahon naman ako. Obvious bang iniiwasan ko siya? Kasi nga nagtatampo ako. Ang gusto ko lang naman lambingin niya ako. Humiga ako sa kumot na nilatag ni Manang at nag-shade. Hindi ko pa sinuot ang pambato kong shirt. Ang init eh. Hi miss, tiningnan ko ang lalaking nagsalita. Napataas ang kilay ko. Anong problema ng isang to? Gusto ko lang sana makipagkilala. I'm John. And you are? I'm Ka. Hindi ko na natapos ang pagpakilala ko sa lalaki nang magsalita si Ethan sa likuran ko. Teka, si Ethan? She's Kath. Kath Markova, my wife. Naaasar na sabi niya sa lalaki. And the kids over there is our children. Tinuro niya pa ang anak namin. Oh, sorry, I thought you are single. I'm sorry, I have to go. Sabi ng lalaki with a disappointed face. May itsura naman yung lalaki pero mas gwapo pa rin ang asawa ko. You follow me, utos ni Ethan. Sinunod ko naman siya. Tumayo ako at naglakad papalapit sa kanya. Shit, put this, sabi niya. Binigay niya sa akin ang puting towel. Itinapis ko ito sa katawan ko. Naglakad kami papuntang kwarto. Ethan, anong problema mo? Dapat hindi natin iniiwan ang mga bata. Naiinis na sabi ko. Andun si Manang at Sam. Sam na naman? Hindi na ako nagsalita at ganun din siya. Ano, dito na lang kami titigan? Kung ayaw niya akong kausapin, idiwag. Patigasan kami. Bahala siya sa buhay niya. Akmang lalabas na ako ng kwarto nang humarang siya sa pinto. You are not allowed to go out. Look at you. Tinuro niya ang katawan ko. Anong mali dito? Bigla niya akong hinalikan. This is all mine. Ako lang ang dapat makakita nito. Hinawakan niya ang dibdib ko. Ethan, ano ba? Ouch! Stop! Pagpipigil ko sa kanya. Hindi pa nga siya nagsusorry tapos nangihingi na ng alam nyo na, hindi ako bibigay kagad, no? No way. Tinulak ko siya papalayo sa akin. Baby, I'm sorry. Hindi ko sinasadya na iwasan ka. Ewan ko sa'yo, doon ka sa samanta mo. Malakas siyang tumawa. Baliw na ba ito? Oh gosh, baka baliw na ang napakasalan ko. Nagsiselos ka kay Sam? Sige, tumawa ka pa. Doon na lang ako kay John. Don't you fucking dare, Kat. Galit na sabi niya. Huminga ito ng malalim. Okay, huwag kang magsilos ka sa kanya because she's just my cousin. Yeah, that's my point. Nakakabwisit. You know, she's just your what? Cousin. Naguguluhang tanong ko. Yeah, my cousin. Sa kanya itong resort. Sa London siya nakatira. At ngayon lang ulit siya nakauwi dito sa Pilipinas. At ngayon lang din kami nagkita. That's why we always talk. Nagkukumustahan kumbaga. OMG, nakakahiya. Tinarayan ko pa naman siya. Yung pala pinsan lang siya ni Ethan. Ang tanga mo naman, Kat. Hindi ka kasi nagtatanong eh. Bulong ko sa sarili ko. Sorry, I thought that's your... Hinatak niya ako papalapit sa katawan niya. Don't talk please. Let's make love, baby. Nakakiliti ako nang magsimula siyang halikan ang leg ko pababa sa dibdib ko. Pinalo niya ang pangupo ko. This is your punishment for making me jealous and wearing swimsuit in front of many people. I should be the one who touched this. See this? Even taste this? Get it? Yes, yeah, yes. I love you, Ethan. I love you too, baby. Now let's start. You sweet punishment, bulong niya.
Kaya mas lalong nag-init ang buo kong katawan. Masaya ako dahil nakilala ko si Ethan. Wala akong pinagsisisihan sa lahat ng nangyari sa buhay ko. 1 buwan na kaming nakabalik galing sa resort ng pinsan niyang si Samantha. Mabait naman pala si Samantha, malambing lang talaga siya pagdating sa lalaki niyang pamilya. Hindi daw kasi siyang nagkaroon ng kuya. Puro babae ang mga kapatid niya at may sari-sarili na ring buhay. Kasalukuyang akong nasa cave, hinihintay ko si Chichi. May pag-uusapan ka. Kasi kami, maya-maya dumating na si Chichi, kumakaway-kaway pa. Girl, namiss kita. Sinalubong niya ako ng yakap. Namiss din kita, girl. Sabi ko naman matagal-tagal na rin kasi kaming hindi nagkita. Busy kasi ako sa pag-aasikaso ng 2 kong bulinggit. Ano na? Bakit mo ako pinapunta dito? Nakangiting tanong niya. Hindi muna ako nagsalita at nag-order ng pagkain. So, ano na nga? Pabitin ka, girl. Anniversary kasi namin ni Ethan. Gusto ko siyang surprisahin sa mahalagang araw namin. Kaya pala. Anong balak mo? Tanong niya. Chichi, kaya nga kita pinapunta dito para tulungan ako. Marami kang past relationship. Marami ka nang alam sa mga ganyan. Kaya tulungan mo ako. Sige. Lumapit si Chichi sa akin at may binulong. What? No! Malakas na sabi ko. Kaya napatingin ang iilang tao. Sorry po. Sabi ko, nag-peace sign pa ako sa kanila. Chichi, hindi ko kayang gawin yun. Huwag ka ngang virgin. Nagawa nyo na nga yun at guess what? Nakabuo na nga kayo ng 2 cute na bata. Sabi ni Chichi. Sabi niya kasi bigyan ko ng memorable lovemaking si Ethan. Oo, nagawa na namin yun pero si Ethan ang gumagalaw. Ako nahiga lang. Minsan nga nahihiya pa ako sa kanya kasi kahit nakita niya na ang lahat na sa akin. Hindi ko alam kung kaya ko na. Ako ang gagalaw ngayon. Huminga ako ng malalim. I bite my lower lips. Girl, yun ang the best anniversary gift mo kay Papa Ethan. Pag nagkataon, kinikilig na sabi niya. At saka ngayon mo lang namang gagawin yun. Oo, pero nahihiya kasi ako. Hiya? Naku, tanggalin mo na yung mag-asawa na kayo, no? Sige na nga, pagsusuko ko sa kanya. Gusto ko mabigyan ng memorable anniversary gift ang asawa ko. Gusto ko na sumaya siya. Pinag-usapan namin kung ano ang gagawin ko at kung ano ang susuotin ko. Kaya ba, girl? Tanong ni Chichi. Hindi naman malaswa ang pinagpagawa niya sa akin. Kakayanin, kayang-kaya. Isipin ko pa lang ang gagawin ko kay Ethan ay parang nag-iinit na ang katawan ko. Oh, sige na. Burabels, na-catch. Teka, nasaan nga pala ang 2 bulinggit? Hiniram ni Kera. Dadaanan ko na rin pag-uwi ko. Ganun ba? Sige, alis na rin ako ha. Yumakap ito sa akin. Kumaway ako sa kanya pagkatapos ay kinuha ang bill upang bayaran. Ewan ko kung bakit feeling ko lagi akong pagod. Lagi kaming nag-aaway ni Ethan at gusto ko na bumawi sa kanya kasi mainitin ang ulo ko this past few days. Naawa rin ako sa kanya minsan kasi kahit pagod na siya, galong opisina ay inaasikaso niya pa rin ang 2 niyang anak. Gusto ko siyang mapasaya ngayon kaya pilit akong gumagawa ng paraan. Paalis na ako nang makita ang 2 tao na papasok dito sa cave. 1 babae at 1 lalaki. Nakahawak si Ethan sa baywang ng babae. Parang may kumirot sa bandang dibdib ko. Naiyak ako. Iniwas ko ang tingin ko sa kanila. Nagsawa na ba siya sa akin? Pinagpalit niya na ba ako sa iba?